Jackson G. Orlando, the grade 6 advisor, Master Teacher 1. Taray naman si Jackson. Sa akin, ang ipakilala sa inyo ang isang natatanging individual na hindi lamang nagtatagumpay sa kanyang profesyon, kundi isang tunay na inspirasyon sa ating lahat. Ipinanganak noong January 16, 1990, siya ay ang pangatlong anak ni Francis Abot at Pasita Abot. Lumaki siya kasama kanyang mga kapatid na sila Michelle, Christine, Giselle at Princess. Mula sa mga simpleng simula, ipinakita niya ang hindi makikinag na determinasyon at dedikasyon. Siya ay nagtapos sa Zaragoza Elementary School bilang class valedictorian, first honors. Diba? At ipinagpatuloy niya ang kanyang pagnanais na maging pinakamahusay. Sa Zaragoza National High School, siya ay naging class salutatorian at hindi naglaon, naging scholar ng bayan nang siya ay nag-aral sa isang tanyag na institusyon sa ating bansa, ang Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Santa Mesa, Manila, kung saan siya nagtapos ng Bachelor of Science in Physics. Siya rin ay nagsilbing Pangulo ng PUP Physics Society, isang tanda ng kanyang husay sa pamumuno. Ngunit hindi lang sa akademya nagpakita ng kahusayan ng ating panauning pandangal at tagapagsalita ngayong araw. Sa kanyang profesyon, siya rin ay nagtagumpay sa pamamagitan ng sikap, sipag at dedikasyon. Sa kasalukuyan, siya ay supervisor o internal auditor sa First Gen Corporation, isang nangungunang kumpanya sa industriya ng renewable energy sa Pilipinas. Mula sa pagiging office staff ng Abesco Marketing Corporation ng 4 na taon, Accounting Secretary ng Prime Mover Consultancy Services Incorporated, Finance Secretary ng PG Services, hanggang sa maging Secretary ng First Gen Corporation noong 2016, nakamit niya ang ilang mahalagang posisyon at ngayon, bilang supervisor, siya ay may malaking papel sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng mga sistema sa kanilang kumpanya. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, ipinakita rin niya ang tapang at lakas ng loob bilang isang negosyante. Ang kanyang mga negosyo tulad ng Lalas Mini Mart at Super Daddy Bulinaw dito sa Zaragoza ay hindi lamang tanda ng kanyang galing sa negosyo, kundi ng kanyang malasakit sa kanyang komunidad. Alam naman natin ang ilan sa kanilang ginagawa, lalo na sa tuwing panahon ng Kapaskuhan. At tuwing sumasali kami sa campus journalism competitions, ay wala rin palya ang suportang kanyang ibinibigay. At higit sa lahat, siya ay isang mapagmahal na asawa kay Sir Julius Benedict at isang masayang ina kay Isabella Joy. Tunay nga ang kanyang pamilya ay ang kanyang lakas at gabay sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. At sa kabila ng lahat ng tagumpay, sila pa rin ang kanyang pinahahalagahan higit sa lahat. Siya hindi lamang isang eksperto sa technical na aspeto tulad ng enterprise resource planning systems, applications, and products, hindi na processing at data analytics. Siya rin ay isang leader na may malasakit, hindi matipilit na paglutas ng mga problema at patuloy na humuhubog sa kanyang komunidad. Ang bawat hakbang na ginawa niya sa kanyang buhay, mula sa mga mahihirap na simula hanggang sa tagumpay sa kanyang profesyon, negosyo at pamilya ay isang patunay ng hindi matitinag na determinasyon. Ipinagmamalaki po natin ang mga tagumpay na nakamit niya at makakamit pa. Please join me in welcoming our guest of honor and speaker, a true beacon of inspiration, Ma'am Marife Abot Puwanan. Idol. Nagagit na rin sa page. Nakakailit na sa ako na yan. Thank you po, Sir Jackson. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Parang may gising ang ating mga graduates. Good morning! Ito, ano? Kamara. Nakita ko rin kanina. Sa ating po, hindi po ng guro, Ma'am Jocelyn Garcia. To our public school district supervisor, Madam Helen Riel. Our very supportive barangay council, headed by our barangay captain, Captain Armando Ondes. Captain. As
SPTA officers, Baliw, tatawa pag nakita tayo, at matatawa sa yan. ating mga classmates, batch 2002, at higit sa lahat, Kaya hindi, pwede. sa Ito mga tumatawang. magulang nakatuwang sa tagumpay ng bawat batang narito ngayon. Si Bernice baka nasa kabila. At syempre, hindi mawawala ang mga bida sa araw na ito. Pag nakakabahan, hindi naman nagsasalita tayo sa public. Ito ang mga Sabi ko naggogapuhan kapag ako ng nililig, gagandahan, ako, super cute bala na kayo. mga bagets. Sabihin natin. Ayan. Pinayantay daw. Tapos na ang pinakamahabang level sa elementarya. O, 6 na taon yan guys ha. Tapos na yung mga quizzes, sabayang pagbigkas, group works, tapos yung mga moments ninyong ayoko na, ang hirap. Gusto ko nang huwag nang magpatuloy sa pag-aaral. Pero lahat yan, nalampasan ninyo, graduates. At dahil dyan, saludo kaming lahat sa inyo. Maaari niyong sabihin sa inyong mga katabi, congratulations, natapos natin ito. Thank you. Kaya, It is such an honor to be your guest speaker today. Ang makaharap ang isang batch ng matatalino, masisipag, at mababait na estudyante ay isang malaking inspirasyon. At ngayong araw, ipinagdiriwang natin hindi lang ang pagtatapos ninyo sa elementarya, kundi ang simula ng mas makulay pang paglalakbay sa buhay. Meron naman akong katanungan sa inyong mga graduates. Sino dito ang nagmamahal? ay, sa dulo. Ay, wala? Hindi nagmamahal. Hindi nyo mahal ang inyong mga magulang? Ayan. Ako wala. Sino dito ang nangangarap? Ayun, nag-garap lang. Ayan. Nag-garap lang. So lahat tayo, nagmamahal at nangangarap. Iyan ang kwento ng isang bata na minsan din nangarap at patuloy na nagmamahal sa kanyang pamilya. Ang batang ito ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang nanay, nagtitinda, naging reseller ng Avon Natasha. Nag-aalaga ng baboy para may pangkustos sa kanyang 5 anak. At ang kanyang tatay, isang tagapala ng asin, empleyado ng Pacific Farms. Nakita ng batang ito ang hirap ng kanyang mga magulang. At sabi niya, sana someday Wala kong sana. magkaroon ako ng magandang trabaho at may taguyod at maiangat ko ang aking pamilya sa kahirapan. Mahal na mahal ang batang ito ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang nanay at ang kanyang tatay. Kaya nagpursige siya, nanalig siya sa Panginoon, nagtiwala siya sa kanyang sarili, minahal niya ang lubos ang kanyang pamilya at nangarap siya. Ang pangarap na yon ang nagsilbing sandata niya para maging successful at makatulong sa kanyang pamilya at sa kanyang mga nasa sinasakupan. Ano ako makayok? At proud ako sabihin sa inyo na ang batang iyon ay ang nasa harapan niyo ngayon. Thank you. Ang tema ng inyong graduation ngayong taon ay henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ang lalim ano? Paano nga ba? Paano nga ba magiging kaagapay ang kabataan sa bagong henerasyon? Ang sagot ay nasa puso at pagkilos ninyo, mga kabataan. Dahil kayo ang pag-asa ng ating bayan. Hindi na ninyo kailangan maghintay na maging mayor, doktor o sundalo para makatulong sa ating bayan. Kahit sa murang edad, pwede na kayong
magsimula. Kapag marunong kayong makinig sa isa't isa, kapag tumutulong kayo sa inyong mga kaklase, kahit mahirap yung lesson, kapag may respeto kayo sa guro at sa inyong mga magulang, kapag pinipili ninyong maging mabuting kaibigan kaysa sa maging magaling, that's unity. That's being part of the solution. Pero yung definition ng unity. Alam natin, Ano ba po? hindi madali ang pagbabago. Minsan mapapaisip tayo, ako lang to. Kung bata-bata ko to, ano magagawa ko? Sana all. Pero tandaan ninyo, lahat ng malalaking bagay nagsisimula sa maliit na hakbang. Kaya huwag niyong mamaliitin ang inyong mga sarili, graduates. You are not just kids. You are the hope of our nation. You are the henerasyon ng pagkakaisa. A generation that can build friendships, break walls of hatred, and become leaders with heart and courage. Wait, heart and courage. At sa mga magulang at guro, maraming salamat po. Dahil sa inyong gabay, ang mga batang ito ay handa ng tumahak sa bagong yugto ng kanilang buhay. At bilang pagtatapos, graduates, merong flowers na binigay sa inyo. Alam ko, merong sa atin hindi show me. Mahirap magpasalamat at sabihin, ma, pa, tatay, nanay, mahal kita. Salamat. Diwag. Kaya kung kayo binigyan yan, gusto kong isulat ninyo kung ano man ang inyong salubin ngayon. At mamaya, pag marcha ninyo dito, ibigay nyo yan sa inyong mga magulang. At bilang pagtatapos, inaanyayahan ko ang lahat ng graduates. Maaari po tayong tumayo. Iba talaga. Dahil naniniwala ako na sa pamilya lahat nagsisimula ang isang pagiging successful. Kailangan mamahalin at mamahalin mo ng buong buo ang iyong pamilya. Dahil ang pamilya, hindi ka iiwan niya. Nariyan sila lagi para sa iyo. Tama. Graduates, humarap kayo sa inyong mga magulang. Saan ako harap? Ay, di pala ako. At magpasalamat at sabayan niyo ako sa pangakong ito. Itaas ang kamay. Sa aming mga magulang, Aming mga magulang, salamat sa pagmamahal at sakripisyo. salamat sa pagmamahal at sakripisyo. Ipinapangako namin na patuloy kaming magsisikap, Pinapangako po ay patuloy po namin nagsisikap. magiging mabuting tao, Magiging mabuting tao. at dadalhin ang inyong mga aral saan man kami mapunta. Tagumpayin niyo ito. Hindi lang po sa amin. Mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal namin kayo. Thank you, graduates. Muli, congratulations, Batch 2025. Be proud, stand tall, and bring unity wherever you go. Maraming salamat. Hey! Naklap! Pwede mag-clap ka Thank naman you, yun. Ma'am Marife.